ubo na matagal, tapos si baby hindi naman matamlay, pero sa x-ray, pulmonya. Alam niyo po ba na ito ang kumakalat na sakit ngayon sa China at sinasabing meron na rin tayo dito sa Pilipinas. Ang tawag po dito ay walking pneumonia or atypical pneumonia na ang sanhi ay isang bakterya, Mycoplasma pneumoniae. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Sabay po natin papanoorin ang balita ayon sa DOH. Walking pneumonia. Ang mga tinamaan walang kamalay-malay at nakakapasok pa sa trabaho o eskwela pero nakakahawa na pala. Diba? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kaya tinawag siyang walking kasi nga hindi matamlay ang bata, nakakapasok pa siya sa school or kung matanda yung tinamaan, nakakapasok pa siya sa office. Sa gitna ng kumakalat na respiratory illness sa China dahil sa Mycoplasma pneumoniae bacteria, hinihintay na rin ng Health Department ang ulat ng Philippine General Hospital o PGH kaugnay sa pagdami ng kaso ng pneumonia na binanggit ng pamunuan nito noong Martes. Full spectrum. Alam niyo po, starting October hanggang ngayon, dumami nga ang kaso ng may ubo at sipon. Pagkatapos, pag i-x-ray mo, kahit hindi naman ganun karala yung ubo nila, hindi naman sila hingal, pero makikita mo talaga, merong magkabila ang pulmonya yung kanilang x-ray. Tapos, pag tutukan mo sila, bahagyang meron lang silang plema. Pero kailangan nilang ma-admit or kailangan nilang maggamot, mag-antibiotics. So, ganun po ang walking pneumonia. Po, infant hanggang matanda po, no? Kaya yung pediatric ward din po namin, maraming naka-intubate at marami rin po sa emergency room na mga naka-intubate na bata. Ayon sa DOH, ang usually, pag walking pneumonia, mild illness lang po ito. Yung mga natutubuan ng walking pneumonia, ito po yung may mga comorbids na, o yung mahina yung resistensya. na bakterya ang sanhi ng tinatawag na walking pneumonia. Kaya walking kasi hindi akala nung may tinamaan nito na meron pala siyang pneumonia. Kasi kaya niya pang pumasok sa trabaho, pumasok sa paaralan. Kasi kung wala naman siyang pneumonia, ang pwedeng sanhi ng ubo is upper respiratory tract infection lang. Yung plema or yung bakterya, wala pa siya sa baga. Nasa bronchioles pa siya or nasa taas, nasa pharynx pa lang siya. Kapag pumunta na yung plema or yung bakterya sa baga, yun na po ang pulmonya. At kailangan po ng gamutan yun. Kasi kung upper respiratory tract infection lang siya, pwedeng sa bahay maggamot. Pero pag pinay-examine yung x-ray, yung x-ray yung pneumonia ka. Nakabantay ang Pilipinas dahil hindi na lang sa China dumami ang batang may pneumonia. Ang Netherlands, nag-report na rin. So, ngayon sa Pilipinas, natitingnan natin dyan sa pagkasama tayo. Pero as of December 4, wala pa daw pong confirmed cases ng walking pneumonia. So, probably yung mga ubo po natin ngayon, dahil pa rin po sa virus, sa RSV, sa pinaka-common na nagkakos ng pneumonia, which is Streptococcus pneumoniae, yung mga yon talagang nandyan na siya sa community. At nahawa lang yung mga bata dahil nga crowded, tapos na-lift up na yung protocol ng COVID, tapos kulang sila sa bakuna, o yung iba talagang mababa lang yung resistensya. Pero yung walking pneumonia na Mycoplasma pneumoniae, yung bacteria, as of now, wala pa po. So pag-usapan natin ang Mycoplasma pneumoniae sa mga bata. Ang bakterya na nagkakos ng walking pneumonia is Mycoplasma pneumoniae. Okay? Nakukuha po ito respiratory droplet. So kapag nakalanghap si baby ng particle or ng hangin na nandyan yung bakterya, pwede magkaroon din ng walking pneumonia. Manifestation or ang simptomas po ng walking pneumonia ay lalagnatin, magbabahing or mag-i-sneeze si baby, magkakaroon ng headache. Parang meron talaga siyang trangkaso. Para siyang viral infection or viral illness. Pero ang kaibahan po nito, matagal po yung ubo niya. Kaya napapansin nyo, matagal po yung ubo ng mga bata. Kaya naman kinukumpira na meron tayong walking pneumonia outbreak din dito dahil nga yung pulmonya ngayon from infant to adult patient, matagal talaga ang ubo. Umaabot pa ng 1 month. Pero makikita mo, okay lang sila na lumalakad sila, nakakapasok sila sa school, nakakapasok sila sa office. Ang management dito or ang gamot para sa walking pneumonia is antibiotics pa rin. Of course,
Yung antibiotics, kailangan i-assess ng isang pediatrician or isang doktor. Kaya hindi mo siya pwedeng bilhin sa drugstore without the prescription. Kailangan niyo po ng reseta. At kailangan po ma-assess siya ng isang pedia or ng doctor ninyo kung talagang pneumonia ito. Paano niyo maiiwasan na magkaroon ng walking pneumonia? Pag si baby ay pumapasok sa school at may nalaman po kayo na inuubo ang bata sa school at hindi nyo syempre kontrolado, hindi na lang po ang gumawa ng paraan. Gawin ninyo, ipasuotan ng face mask si baby, i-advise nyo siyang laging maghugas ng kamay, at avoid crowded places or avoid crowded area in school. At agad din na lang siyang pauwiin. Pero mami, dahil syempre mas maganda na responsible po kayo, kung inuubo si baby at hindi pa siya nagagamot, mas mainam na ipa-check up nyo muna siya. Huwag nyo muna siyang papasukin sa eskwelahan. At pag nagamot na si baby at inuubo pa rin siya dahil nga matagal po yung ubo ng walking pneumonia or ng pneumonia ngayon, magsuot po si baby ng face mask. And then, ganun pa rin. No? Hand washing pa rin siya kasi hand washing, best protector po yan para hindi kumalat yung sakit. Another way to avoid walking pneumonia is through vaccine. Kahit wala pong bakuna itong walking pneumonia, inaaral pa lang yung bakuna niya eh. Mas mainam na kompleto pa rin sa bakuna si baby para hindi humina yung resistensya niya. Kasi kung meron siyang bakuna, lalo na sa flu vaccine, hindi na siya magkakatrangkaso at hindi nahihina yung kanyang resistensya. Para kung magkaroon man siya ng exposure sa isang may walking pneumonia, konting ubo na lang, mild illness na lang ito at hindi na siya maapektuhan ng malalang pulmonya. And last, dahil nga matagal ang ubo ng walking pneumonia na umaabot pa hanggang 1 month, kahit naggamot na si baby, mas mainam na naka-face mask pa rin siya dahil nakakahawa pa rin siya kung walking pneumonia yun ha. Ang bakterya ng Mycoplasma pneumoniae, contagious pa rin siya as long as umuubo pa rin si baby kahit naggamot na siya. Ibig sabihin, nandun pa rin yung bakterya, nasa lalamunan pa rin niya. Mas maganda na naka-face mask pa rin si baby kahit naka-antibiotics na siya. Ang antibiotics kasi ng walking pneumonia is tumatagal lang ng 5 to 7 days. Hindi lang umabot ng 2 months yan. So mapapansin nyo, okay na yung pakiramdam niya, kaya lang, meron pa siyang pakonti-konting ubo. Kung wala pang walking pneumonia dito sa Philippines, ang posibleng rason kung bakit matagal ang ubo ng mga bata ngayon, number 1 is baka post-nasal drip, number 2, post-infectious cough, number 3, baka allergy. At isang reason kung bakit matagal ang ubo ni baby, baka nga naman may walking pneumonia na hindi pa lang natin na detect. Inuulit ko po, kung meron po kayong symptoms ng walking pneumonia, matagal na ubo, yung ubo is dry, usually dry. Tapos okay naman si baby at pag pina-x-ray mo yan, may makikitang pneumonia. Dalhin niyo po si patient sa emergency room or sa pediatrician para ma-manage po siya ng maayos. Kung nakatulong po sa inyo to, please subscribe to our channel, like the video, and share the video. Thank you!